Hello guys, sa video na to tuturuan ko kayo kung paano mag-ayos ng Epson L3110. Ang problema nito, walang printout yung black. Ang problem niya, yung pump system ayaw humigop. Kaya hindi nagkakaroon ng printout yung black. Okay, simulan na natin. Ang una niyong gagawin, tanggalin muna yung USB cord tsaka power cord. Yan. Tapos, itornilyo yan sa magkabilaan side. Ayan. Ang dalawang yan, tatanggalin niya yan. Ang susunod niya tatanggalin ay yung front cover. Ayan yung guide niya. Tanggalin nyo lang, atakin nyo lang yan. Tapos angat nyo lang yung scanner. Makikita nyo yung flex cable ng power button. At saka yung flex cable ng scanner. Ingatan nyo siyang huwag matupi o may hupi. Mabilis kasi masira yan. Tapos atakin nyo pakaliwa. Sabay nyo iangat yung scanner. Yan. Ayan yung guide niya. Ipapasok nyo yan dyan mamaya pag binalik nyo na yung cover ng printer. Yung pinaka-scanner. Tapos ito, hahatakin nyo lang yan. Madali lang matanggal yan. Ayan o. Napakadali nyo lang tanggalin. Ang una nyong gawin, silipin nyo muna yung damper kung may laman na ink. Pag may laman na ink yan, ibig sabihin pwedeng may problema yung printer head o yung mismong pump system. Yung pump system, yan yung pump system. UP na yung spring yan, kaya hindi na lumalapat yung pump nya dun sa printer head, kaya hindi na humihigop. Yan, hindi na siya nagkakarga ng ink. Kasi hindi na sila didikit. Yan. Tanggalin niya lang tong cover dito sa waste tank. May tornilyo yan dyan. Tapos hatakin niya lang. Yan. Tapos dito sa baba may tornilyo rin. Yan guys, nakita nyo, hindi masyadong basa ng ink yung waste pad nya. Ibig sabihin, hindi humihigop talaga ng ink dun sa pump system nya. Dito naman, madali lang din tanggalin. Hahatakin nyo lang din yan. Yan. Butin nyo lang din yan. Mabilis lang matanggal. Sa lahat ng tinanggal nyo sa printer nyo, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo lang din ibalik. Madali lang naman yan. Makikita nyo naman yung mga guide nya. Ayan guys, ito yung pump system. Ito yung aayusin natin. May makikita kayo dyan, dalawang tornilyo. Yan, isa, tsaka dalawa. Yan. Yan ang tatanggalin natin. Tapos hugutin nyo na. Tapos ito namang hose na yan, hugutin nyo rin, tanggalin nyo lang din. Madali lang yan. Yan. Papasok nyo lang dun. Tapos ito, yan ang aayusin natin. May spring yan sa loob.
Baliktarin natin siya para makita natin yung spring. Yan. Ito guys, tong spring na to, ingatan nyo to ha. Ingatan nyo wag masira o mawala kasi mahalaga yan. Itabi nyo lang siya. Kapag tinanggal nyo na, ilagay nyo siya sa safe na lugar. Tapos yan, hugutin nyo lang yung hose. Yan. Pag nahugot nyo na, baliktarin nyo uli. Tsaka nyo tanggalin tong pump nya. Yan, hinahatak lang yan. May guide naman yan, may kita nyo eh. Kabilaan. Ito yung spring na ayusin natin. Yung dalawang yan, UP na yan. Kaya hindi umaangat yung pump nya. Pag yung pump hindi na umaangat, hindi dumadampi sa printer head. Kaya hindi nakakahigop. Tapos, pag tatanggalin nyo na, may kita nyo may guide yung spring. Ayun o. Ayun yung pinakalock nya. Susungkitin nyo lang yan pareho. Kuha kayo ng maliit na, kung meron kayong ganyan no, yung tweezer. Mas maganda. O kahit tools na negative, yung maliit lang. Yan. Susungkitin nyo palabas. Para makuha nyo tong spring. Diyan medyo nahirapan akong tanggalin yung spring kasi kulang ako sa tools eh. Mahirap ipang hugot ng spring yung tweezer. Kaya bumabalik yung lock. Ayan yung spring. Doon naman tayo sa kabila. Susungkitin nyo lang din palabas yung lock nya. Yan, hatakin nyo lang ulit. Medyo mahirap patakin. Kulang kasi ako sa tools. Naiwanan ko sa kliyente ko yung negative screw ko. Yan, natanggal ko na pareho. Ito guys, hindi ko na tinanggal tong pinaka pump nya. Sinungkit ko na lang. Kasi mabilis maputol yan. Yung dalawang yan, yung plastic na yan, mabilis maputol yan. Baka masira lalo yung printer. Kaya hindi ko na sinungkit. Kaya ang ginawa ko lang, hinatak ko lang yung spring palabas. Madali lang na may balik yan eh. Tapos ito, tamo, ang liit-liit na nila. Palalakihin natin sila. Yan. Hatakin nyo lang siya ng dahan-dahan. Sa gitna dapat, wag sa magkabilang dulo. Sa gitna ng spring. Yan. Dapat ganyan kalaki. Yan. Guys, yung spring na yan, ingatan nyo nga palang huwag tumalsik kapag tinatanggal nyo na. Kasi ang hirap hanapin yan. Lahat ng spring na makikita nyo na tinatanggal ko, ingatan nyo mabuti. Kasi lahat yan mahalaga. May dahilan kung bakit nandyan yung mga yan. Tapos yan, ibabalik na natin. Tapos, pag ibabalik nyo na, ayan yung mga lock nya, diba? Tsaka yun, yung dalawang bilog na yan. Diyan nyo ibabalik yung spring. Doon nyo isushoot. Ganito pagbalik nyan. Itong bilog, doon sa taas. Ayan namang lock, din yan sa baba.
ibabalik nyo siya dyan, pag ganyan. Ganyan itsura niyan pag binalik nyo na sa loob. Yan. Dahan-dahan nyo lang ipasok sa loob. Yan, dahan-dahan lang. Baka tumalsik. Ingatan nyo. Yan, pasok nyo dyan sa loob. Yun, tulak nyo lang. Ayan, nakapasok na siya dun. Tapos yan, sungkitin nyo paloob. Yan, sungkitin nyo lang. Yan. Tapos, yung isa naman. Ganun lang din, gayahin nyo lang din yung ginawa natin kanina. Yan, sungkitin nyo lang din ulit paloob. Yan, shoot na siya. Pareho na. Ngayon, babalik na natin. Ngayon, ganito pagkabit niyan. Nakita nyo yung apat na yan. Ayan yung guide nung pinaka pump system dun sa lagayan ng pump system. I-shoot nyo lang yan dyan. Makikita nyo naman yan sa actual na pump system nyo dyan sa printer nyo. Yan, dahan-dahan nyo lang i-shoot. Yan. Yan, shoot na. Ganyan yung play niya. Tapos, baliktarin nyo lang. Ibalik nyo yung hose. Ayan yung pinakapasukan ng hose. Oh. Kita nyo ba? Yan, yung maliit na yan. Diyan nyo ipapasok yung hose. Madali lang ipasok yan. Tapos dito naman, balik na natin yung spring. Ingatan nyo rin huwag tumalsik. Pag tumalsik yan, wala na, magkakaproblema ulit kayo. Mas lalong lalala yung problema ng printer nyo pag nawala yan. Ayan yung pinaka guide nyo, papasok nyo lang din dun. Dahan-dahan. Yan. Oops, natatanggal. Yan. Pareho na nakabit. Ito guys, nakalimutan ko palang sabihin. Pag tatanggalin nyo yung spring, dyan nyo lang hahawakan sa mga kabilang side. Huwag nyo hahawakan dyan sa may gitna. Kasi pag na-UP yan, sisira rin. Hindi rin didikit yung pump system sa printer head. Yung pinaka-capping. Ayan yung capping nya. Kaya ingatan nyo rin yan. Tapos, nakita nyo to. Yan. May maliit na spring din yan. Ayan o. Yung spring na yan. Yan, dalawang yan, mahalaga yan. Iwasan nyo rin na mawala yan. Kasi, yung dalawang yan, yung spring na yan, tsaka yung pinaka parang hook na yan, ayan yung pinaka timing ng printer. Pag nawala yan, at hindi niyo na naikabit yan, magwawala yung printer nyo. Kung saan magpiprint. Magpiprint siya sa bond paper sa gitna, sa hulihan, sa unahan, mawawala siya sa timing.
Tapos, yan, nakita nyo yung butas na yun, doon nyo isushoot yan. Pasok nyo lang, tapos ayun yung tornilyo, dalawa. Yan, pasok na natin. Ngayon, pag ipapasok nyo yan, dahan-dahan lang din, baka mawala yung, matanggal yung spring, mawala sa align. Pag ipapasok nyo na siya, makikita nyo tong hose. Ayan o, yung hose na itim kanina, nakaharang. Igawi nyo lang sa kanan. Yun, naigawi ko na siya para hindi tumama dun sa may parang poste. Igagawi nyo lang. Tapos pasok nyo na. Mararamdaman nyo naman yan kapag nakapix na siya dun eh. Ayan o, ganyan yung play nyan. Tapos tornilyohan nyo na. Yan, sa kabila, tornilyohan nyo din. Ngayon, kaya natin inayos yung pump system niya kasi yung dalawa hindi nagdidikit, yung printer head tsaka yung capping. Magkahiwalay sila na parang ganyan. Parang ganyan lang. Kailangan magdampi silang dalawa, yung pump system tsaka yung head. Pag hindi kasi sila nagdikit dito sa damper tsaka sa may pump system, hindi higop ng ink dito sa damper. Kaya baliwala rin. Yan. Ito guys, para ma-assist nyo siya, nakita nyo yung lock na yun. Yan, kailangan nandun yan sa loob. Kasi pag nakaharang yan, hindi yan papasok. Ngayon, ang gagawin nyo, nakita nyo yan, igagawi nyo lang siya, ikot-ikot nyo siya para pumasok siya dun sa loob. Ang alam ko kaliwa eh, ikot nyo yung gear pa kaliwa para pumasok yung lock. Mali lang ako ng ikot dito sa video, pero iikot nyo siya pa kaliwa. Tapos ito yung hose, dito tayo hihigop ng ink. Yan, mali ako ng ikot kanina kaya hindi ko maisagad yung carriage dun sa bandang kanan. Yan, naisagad ko na. Ngayon, kailangan nyo ng syringe. Higupan nyo ng ink dun sa hose. Yan, pasok nyo lang yan dyan. Tapos dahan-dahan yung higupan. Yan, mamaya may lalabas dyan. Yun o, may lumabas na. Ngayon, pagkahigop nyo dyan, daming ink o. Pagkahigop nyo dyan guys, nakita nyo na marami. Itong carriage, hatakin nyo bago nyo tanggalin yung syringe. Kasi pag inuna nyo tanggalin yung syringe at panghuli yung carriage na tinanggal o hindi nyo tinanggal, magbabackflow yung ink dito sa capping nya. Pag nagbackflow yung ink dun sa capping nya, papasok yan sa loob ng printer head. Pag pumasok yun dun sa loob ng head, may tendency na magbara yung printer head nyo kasi waste na ink na yung pwedeng pumasok dun sa loob ng head nyo. Masisira o magbabara. Kaya iwasan ninyo. Ang una nyong gagawin, pagkahigop, hatakin nyo uli, tsaka nyo tanggalin yung syringe. Dapat lagi mauunang tanggalin yung carriage bago yung syringe. Guys, kapag nahigupan nyo na dito, yan, nahigupan nyo na ng ink, ang una nyo tatanggalin itong carriage. Ganun lang, tatanggalin nyo lang siya, tapos bago nyo tanggalin yung syringe. Ngayon, kapag ang naunang tinanggal ay syringe, yan, tinanggal nyo yan. Yung ink dito sa pump system,
Yan, yung ink na nanggagaling dyan, papunta dun sa pump niya, sa cupping. May tendency yan na pumasok dun sa loob ng printer head nyo, hanggang dun sa damper. Ayan, nakita nyo yan. May waste doon, sa pump niya. Basa. Delikado yan pag pumasok sa loob ng head. Magbabara yung head nyo. Minsan nare-recover, minsan hindi. Matagal i-recover. Kailangan nyo pang tumawag ng manggagawa para ma-recover. Yan, gawin nyo, higupan nyo uli. Tanggalin nyo yung waste dun sa pump. Yan. Ngayon, magte-test plate na tayo. I-assemble lang natin. Ito guys, papasok nyo lang yan dyan. Shoot nyo dyan, sa butas na yan. Yan, tapos pasok nyo dyan. Ayan lang, ganun lang kasimple ipasok yung waste. Hanap lang tayo ng magandang angulo ng camera. Medyo nahihirapan ako mag-isa lang kasi ako. Yan. Ayan yung guide ng scanner. Tsaka yun yung butas na yun. Guide niya rin yan. Diyan yung ipapasok yung scanner. Ito, yan pinaka parang kuntil niya. Hindi ko alam kung tawag din Pasok nyo lang dun sa butas na yun. Ayan yung pinaka butas na yun. Dun yung ipapasok yan. Kita nyo ba? Tapos, ito naman, yung may butas dyan. Ayun. Yun naman ang ipapasok nyo dun. Yan, pasok nyo lang. Ayan ang unang nyo ipapasok. Yan, pasok nyo yan. Pagkapasok nyo dyan, doon naman sa kabila. Makakapaan nyo naman yan Dito sa video hindi ko masyado may turo sa inyo. Pero may idea na kayo kung paano siya ibalik. Basta gumamit kayo ng flashlight kapag ibabalik nyo na yung mga pyesa niya. Tapos dito guys, gamit kayo ng pang sangkalan ba yun? Saklang. Ganyan. Yan, gagamit kayo ng ganyan. Kahit basta may angat lang yung scanner. Tapos dahan-dahan yung ipasok yung flex cable. Ingatan nyo siya, huwag matupi. Yun sa power button. Ito naman sa scanner. Yan, dalawang flex na yan sa scanner yan. Pag ipapasok nyo siya, makikita nyo naman na yun, yung maliit dun sa kabila. Yung malaki dun naman sa isa. Yan, dahan-dahan nyo lang siyang ipapasok. Gamit kayo ng flashlight guys para hindi matungkab yung flex. Tapos kapakapain nyo lang hanggang sa may pasok nyo. Basta diskarte nyo na kung paano siya ipapasok. Yan, ganyan din. Ingatan nyo rin yan. Kung paano siya ipasok. Diskarte nyo na yan kung paano. Yan, naipasok ko na. Okay na. Ngayon, test print tayo. Tagalin na natin to. Yan, saksak natin yung power cord.
USB cord. Dito guys, medyo nahirapan akong i-power on yung printer. Kasi, ang Epson, may sakit na to na, matagal mag-on. Sakit na ng Epson to, yung matagal siya mag-on. Kahit anong Epson, kapag matagal na sa inyo, pag inabot na ng 3 years, 4 years, matagal mag-on. Ngayon, ang gagawin nyo, i-drain nyo lang. Tanggalin nyo yung power cord. Pindot kayo na matagal sa power button. I-drain nyo lang siya. Yan. Minsan, hindi ka agad nakukuha agad. Talagang tiyagaan talaga. Itong printer na to, matagal na to eh. 4 years na to. Ayan o, ayaw pa rin mag-on. Wala pa rin. Ngayon, ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko yung sa power supply niya. Yan, tatanggalin ko yan. Yan, tatanggalin ko yan. Mahirap tanggalin tsaka ikabit yan eh. Medyo mahaba yung video guys ha. Kung naiinip kayo, skip nyo lang kapag medyo alam nyo na. Laktawan nyo na lang. Okay lang naman yun eh. Basta kahit papaano napanood nyo yung video, okay na ako dun. Ayan o, ayaw pa rin. Ayaw pa rin mag-on. Ayoko lang i-cut yung video kasi gusto ko makita nyo na walang cut, walang putol yung video kung paano ko inayos. Kaya medyo mahaba yung video. Pag nainip kayo, edi skip nyo lang. Pwede naman yan. Ayan o, ang tagal niya mag-on. Ilang na ako dyan. Yun, nag-on na. Yan. Ngayon guys, isasabihin ako sa inyo guys, pag ganyan yung problema ng printer nyo, yung walang printout, ang una nyong gagawin, mag-iimbestiga kayo. Alamin nyo muna kung kailan nyo binili yung printer nyo, ilang taon nyo na bang ginamit, original ink ba yung gamit ninyo, na-stock ba ng matagal yung printer nyo o gamit na gamit. Aalamin nyo bago nyo baklasin yung printer nyo. Kumbaga, mag-iimbestiga muna kayo. Ngayon, kung ang printer nyo ay na-stock na matagal, may tendency na magbara yung printer head. May tendency na mamuo yung ink dun sa loob ng damper tsaka ng tangke. Hindi pa ako nakakagawa ng video kung paano linisin yung tangke. Medyo busy pa. Ngayon naman, kung ang printer nyo ay gamit nyo na, marami na kayo na print, ilang taon nang gamit, sobra-sobra na print, may tendency na sira na yung printer head. May tama na. Mga printer ngayon, mabilis nang masira. Ayan o, tignan nyo, nagka-aberya pa. Nag-paper jam pa. Basta ganun guys, ano nyo lang, ano nyo muna yung printer nyo, imbestigahan nyo muna kung ilang taon na sa inyo, kung marami na kayong na-print o na-stock ba ng matagal, kung original ba yung ink na gamit ninyo. Ganun muna. Ngayon, kung original ink naman yung gamit ninyo, tapos konti pa lang yung napiprint nyo, pero cleaning kayo ng cleaning, ang pwedeng maging problema niyan, printer head, o kaya yung pump system, yung inaayos natin. Kaka-cleaning niya, yung pump system, yung spring, yung inayos natin kanina, yung inadjust natin.
UUP yun, katagalan. Kaya kahit anong cleaning mo, kahit mag-power cleaning ka pa ng 3 times to 5 times, hindi siya hihigop ng ink. Kaya kailangan talaga ayusin. Eto na guys, magte-test print na tayo dito. Nasal check. Tingnan natin kung may lalabas na. Eto na. The moment of truth. Yan. Yun o, may lumabas na. May printout na ng black. Ayan o. Kaso may bungi. Ibig sabihin niyan guys, yung printer head, may bungi siya, may bara. May bara yung printer head niya. Pwedeng may residue na yung ink niya, pwedeng expired na, o may namuong ink dun sa loob ng printer head, o kaya dun sa damper, o kaya sa tangke, o sa hose. Doon lang nagkakaproblema yan. Pero kadalasan guys, kapag may mga bungi, may maliliit na bungi, pag nagprint ka ng naka high resolution sa loob ng 6 months, kusang nawawala yung bungi, kusang gumaganda yung printer, yung printout niya, kusang gumaganda yun. Ngayon kapag maliliit yung bungi sa nasal check niya, mag-cleaning lang kayo ng, gamitin nyo lang yung gamitin na naka-high. Tingnan nyo yung gesso, may higop na siya ng ink, ang lakas ng tulo. Isa rin pala yan sa mga pwede nyong malaman agad. Ang una nyong gawin guys, pag walang printout, tanggalin nyo yung waste ink tank, tapos mag-cleaning kayo. Tignan nyo yung hose. Yan o, tignan nyo yung hose kung may ink na lumalabas pag nagki-cleaning kayo. Pag walang ink na lumalabas dyan, ibig sabihin may problema yung pump system. Ganun lang guys, no? Hanggang dito na lang yung video guys, kasi okay naman na eh, may lumabas ng black.